Hey Squad! Welcome back to another edition of Real Talk PH, where we talk about your favorite topics together with your favorite personalities. My name is Hans Gileria and we are still here once again because we are up for another pretty good conversation with some of your favorite personalities coming in from the gaming industry. Of course, this is presented to us by none other than the Realme 14 Series 5G, and that definitely gives you the smooth, lag-free experience that every gamer should be having. If you want to experience performance beyond limits, mark your calendars for the official launch this coming April 29. Alright, so I'm sure na siguro ngayon nakikita nyo na siya. I'm gonna be introducing you to her right away because today's guest is someone that you practically all know and love. She is known for her work in Filipino television and films, and she is also a beloved gamer and streamer in the online gaming scene. Squad, please welcome Charlene San Pedro! Hi! It's Hi, so nice to guys. have you here. Kamusta ka naman? Thank you. Okay naman. Actually, nauna kami sa'yo. Ako yung nag-set up dito kanina. Salamat. Thank you. But, pasensya ka na ha. Na-traffic ako. Saan ka pa ba galing? Sa Bulacan pa kami galing, pero okay lang. Actually, mahabang shoot day today. Thank you talaga. Pinaunlakan mo kami kasi nauna kami sa'yo dito. Okay, may utang ako sa'yo. Sige, ikaw ang magtanong sa akin. Joke lang. Pero okay naman. Masaya naman yung shoot day and happy din ako na naka-join ako dito sa Real Talk. And we're happy to have you here as Thank well. you. Kasi Salamat po. ang dami ng mga nag-aabang sa'yo. A lot of people were actually rooting for you. Lalo na sa social media, ha? Salamat. Kasi, Ano po ba yung laban ko? Ba't nila ako chini-cheer? Joke lang po. nasa stan ako, ha? Hindi ko alam paano ko re-rebat, ha? Pero sige, balang araw malalaman ko rin at maaaral ko paano. So, okay. Seryoso na. Sige, seryoso na. Pwede ako magtanong? Ano po yan? Hindi ka sure. Wait lang. Sige, ganito na lang. Let's put it this way. Tagal mong nasa TV before. Oo po, medyo. Medyo, no? Tapos, there were a lot of people na pinapanood ka rin sa social media. In fact, meron kang nag-viral na clip before, like yung about bashers na parang parang sinuscold mo sila or like pinapagalitan mo sila. Paano ba nangyari yun? How do you usually handle toxicity sa community mo, especially pagdating sa gaming? Opo. Actually, yun nga, kagaya po na sabi nyo, medyo matagal na din talaga sa industry. So, 20 years. Actually, nag-celebrate ako ng 20 years sa industry nung last year. And parang parehas lang naman kung paano i-handle yung toxicity sa showbiz and in-game, sa gaming industry. At talagang ano lang, yung mga criticisms, talagang you have to, turn them to, parang constructive ones. Kasi parang pag hindi mo yung tinake at ginawang something constructive, parang ikaw din yung maapektuhan eh. So parang sa akin, ganun, tinatry ko maging constructive, pero pag yung comments are just meant to set me off, dead man na lang. Pero depende rin talaga sa mood ko kasi minsan patola din talaga ako. Hits naman. Pero yun yung kainaman kasi nung nasa showbiz ako, nung mas active ako sa showbiz, parang lahat ng tao nakatingin sa kung anong sasabihin mo. So parang tahimik lang talaga ako. Pero nung napunta ako sa gaming industry, ang saya kasi mas may freedom talaga mag-speak out. Oh yeah. Kasi kita ko yun eh, every time na like, di ba ang kalaro mo si Doxy? Nakita ko siya nung isang araw lang yata eh. Nung isang May araw. trash to kami. Medyo Wala. Kayo naman. mabait kami sa Pero mabait depende kami. kung ano yung nakita nila. Kasi depende. ako nakita ko mabait naman. Okay naman, pasado naman. Pasado naman. Sige, pasado na. Let's say, napasado. Chill lang kayo nun. Oo. Diba? Chill lang kayo nun. That's exactly what every gamer should need. Yung all fun and games lang. Chill lang kayo. Gaya nung Realme 14 Series 5G natin na vapor chamber cooling system. Na para maiwas kayo sa lahat ng mga bagay na, negative. Para hindi rin umiinit yung phone nyo. Tapos hindi rin umiinit yung ulo. Umiinit ba yung ulo mo madalas? Hindi masyado umiinit yung ulo ko pag naglalaro. Ako yung pinakakalma sa amin pag naglalaro. Wow. So, pakita mo kami ng sample pag naglalaro ka. What do you do? Bakit? Wala lang, ganyan lang.
Ala, in on the spot ako. Hindi, iba yung TF ko dito sa pag-acting. Sige. Kunin ko na. Wala pa na yan. Sorry. Sige, balik na natin ha. Solid way on to handle it. Either constructive Tama. or dead na. Ganun talaga. Right? Now, apart from that, alam mo ba? Siyempre, hindi pa. Di ba? Alam nyo ba na yung Realme 14 Series 5G natin has a unique feature called the GT Boost, which enhances the gameplay by optimizing the device's performance. Sa klase ba ng laro na meron ng Codem, how important or what do you usually do pag meron ka, papasok ka sa live stream or like way before, papasok ka sa stage or sa camera, ganyan. Ano ba yung ginagawa mo para ma-boost yung sarili mo na parang, okay, game na ako? Nagpe-pray po ako. Tapos kapag lalo pag kinakabahan, kasi hindi naman totoo na kahit matagal ka na sa industry ay hindi ka na kinakabahan. So most of the time, ganun po yung ginagawa ko. Tapos tinatry ko na lang din isipin na kung sino man yung makakasalamuha ko ay tao din naman. So ba't ako kakabahan? Tama. Di ba? Tao naman din ako Pero parang hindi pa din siya nakakatulong eh. Pero pag naman nandun na, like action na, game time na, talagang parang nag-flow na siya. Nababawasan. So, Opo. kumbaga, pagdating sa start, nandun talaga. Oo, nandun talaga yung kaba. Pero, ayun, kapag nag-start naman, parang mangyayari naman ang dapat mangyari, whether on stage, on cam, or in-game. Ayun po. Tsaka parang pag nagets mo na siya, no? Pag nagets mo na mas nabawasan yung kaba and then you get right into the flow, just Opo. like what you said. Opo. Diba? So, I love that. And of course, you also need to have the right mindset. Kumbaga, yung right headspace. Dapat focus ka lang, in kalmado, ganyan. Ayun, kagaya din ng sabi ko kanina, isa talaga ako sa pinakakalma maglaro sa amin. Kahit tanungin niyo si Doxy. O sige, sayang. Nakausap ko na siya kanina. Dapat pala inuna natin siya. But hey, that is exactly what you need. The right gear set, the right headspace, it could definitely make a difference. Yes. Diba? Na parang yung kaba or mabawasan yung kaba. And that can also be translated with the Realme 14 Series 5G because we have the Snapdragon 6 Gen 4. How important is it, especially when you're playing Call of Duty Mobile? Like, how important is it na meron ka talaga ng ganong klase ng processor for you to be able to play it the way na gusto ko? Actually, yung COD-M, lahat ng CODM players alam to na napakabigat na talaga nung game nung COD-M sa mga devices. So kapag CODM player ka, maganda na solid talaga yung device mo. And kung meron kang processor like the Snapdragon 6 Gen 4 powering itong Realme 14 5G, talagang papalag siya sa gameplay. Kumbaga mabuboost talaga kahit kaninong gameplay kung ganyan kalakas yung processor ng device mo. So ayun, kailangan kasi talaga pag CODM player ka, especially pag FPS, kailangan walang lag, kailangan hindi umiinit yung device mo, kailangan talaga smooth na smooth para mas mabilis yung response mo dun sa mga kalaban. So, sa tingin ko, perfect talaga to na companion. Perfect device for CODM and kahit anong games na laruin nyo. And honestly, this is also a perfect companion for you kasi since kalmado ka lang din maglaro, di ba? Para hindi uminit yung ulo mo, there's also not gonna be a chance na iinit yung phone nyo Yes. with the way that this is played. So I couldn't really agree more. This is obviously a powerful phone that could definitely make all the difference. Lalo na pag naglalaro kayo ng competitive games. Sabi nga ni Shar, kahit anong laro na meron kayo or whatever game you wanna play. So, with that being said, medyo steer away tayo dun sa games and punta tayo dun sa lifestyle. I don't know if nakita mo yung interview namin ni Doc Z from Opo, before. opo. Pero natanong ko kasi siya regarding her style. Opo. Tapos she dresses more to like be comfortable. Pero ikaw, I think you fall under the type of tomboy femme na style, right? Do you adapt to that or what do you call the way you dress or yung fit checks mo? Ako, wala akong tawag dun sa sa style ko. Actually, ang fashion for me is dapat talaga komportable ka. So, kung komportable ka sa suot mo, fashion na yun. Pero yung mga fashion inspo ko, mostly K-pop talaga. Yung mga oversized. So, ang ginagawa ko lang is, kumbaga, tinitake ko yung inspo na gusto ko, I combine them to make it my own. Kumbaga, parang ganon. It's fun. I think may mga nakita ako. Sige, aralin natin. So, oversized, right? Opo, mostly oversized. Tapos basta, depende talaga sa mood ko, sa fantasy ko sa araw na yun, kung ano yung gusto kong isuot. And sa fantasy din ng stylist ko.
That's nice. At least nagkakaintindihan kayo. Oo, dapat talaga comfy. Yun lang yung hiling ko lagi. Dapat komportable yung isusot ko para confident ako. Yun. Confident. Because comfortability is equal to confidence. Okay, I like it. I like it. I think one of the things na meron din itong phone na to is yung style niya naman in terms of the mecha design. So, I'm gonna be asking you which one do you like the most, right? We have the Storm Titanium, we have the Mecha Silver, tapos meron tayo ng Warrior Pink. Which one of those do you like? Gusto ko yung hawak mo ngayon. Ooh. Saka gusto ko rin makita yung titanium. Okay. Parang kakaiba yun. Actually, maganda lahat ng kulay. Depende sa suot mo. So, ternohan mo na lang. Bumili ka ng lahat. Sige, pwede. That's actually a pretty good Pero idea. ito solid to. Lalo kung This is the naka-clear Mecha case Silver ka. right here. Ang ganda Solid siya. na solid siya. I love to see it, right? Okay, final shifting na ating gears. Gaming, balik tayo sa gaming. Anong pinaka-memorable na gaming experience na nakuha mo ever since you started streaming? Isa sa pinaka-memorable experience ko po sa gaming ay siguro nung nagkaroon kami ng creator show match together with our co-streamers. Tapos, hindi naman ako magaling mag-COD. May mga magagaling talaga. Pero ako yung pinili na captain. Tapos nag-champion kami. Champion! Kaya talagang sobrang saya namin. Kasi ka-teammate ko din nun si Dokuzi. So ayun, hindi pa yun yung main mode na nilalaro namin. Hindi pa siya Battle Royale. MP pa, tapos nanalo kami. So yun, highlight siya for me. So parang ever since then, nag-domino effect na siya on the positive Yes, side. Right? yeah. I love seeing it. Again, maraming salamat, Thank you Charlene, po. for being here with us today, for giving us your time. At para sa lahat ng ating mga manonood, make sure to check out the Realme 14 Series 5G. That's gonna be happening, the launch on April 29. So obviously, we're all gonna be there and we're gonna make sure na makikita at mawitness nyo rin lahat ng ating mga bagay. And that's a wrap for today's Real Talk PH squad. Make sure to check all of our socials, give us a follow, give us a like, and share, subscribe, whatever you need to do. And I guess we're gonna be seeing you on April 29. See you guys, and let's keep it real. Bye!